Isang pinagpalang gabi sa bawat isa. Ang aking pagbati sa pangalan ng ating Panginoong Kristo Jesus. At tayo ay sa gabing ito, magpapasimula tayo sa ating gawain. At alam ko ang bawat isa ay handa na, kaya inimit ako ang bawat isa na tumayo. At naniniwala rin ako lubos at sumasampalataya ng ating Diyos ay kanina pa nasa ating kalagitnaan. Kaya rin ba mga kapatid ay sumasampalataya sa bagay na yan? Na ang Diyos natin ay narito sa gabing ito. You believe it, mga kapatid, mga kabataan. Kaya naniniwala rin ako lubos na ang ating Diyos ay naging mabuti sa ating mga buhay sa mga nagdaang araw. Ang Diyos ba ay naging mabuti sa inyo, mga kapatid? Hindi niya tayo pinagkulang ng lahat ng bagay. Sa mga panahon na tayo ay nanghina, lagi siyang naroon para tayo palakasin. Kaya sa gabing ito, hayaan na ang ating mga puso, ang ating mga labi ay huwag magpigilang upang magpasalamat sa Panginoon. Kaya ba mga kapatid ay may daladalang pasalamat sa ating Panginoon Diyos? Tunay ba na ang Diyos sa atin ay karapat-dapat pasalamatan sa lahat ng bagay? Hallelujah. Tunay na karapat-dapat ng Diyos na luwalhatiin, na purihin sa kabila man ng lahat ng ating mga naranasan, mabuti man o masama, ang Diyos ay naging tapat sa mga nagdaang panahon. Kaya sa mga sandaling ito, tayo ay sumamba sa ating Diyos na buhay. Tayo umawit sa Kanya ng mga papuring awit. At huwag natin hayaan, mga kapatid, na tayo ay umawit ng tulad ng dati na para bagang ang Diyos ay walang ginawa sa ating mga buhay. Naniwala ko ang Diyos ay may ginawa sa inyong mga kabataan. Kaya hayaan ang pasasalamat ay maibalik natin sa ating Panginoon Diyos. Kaya umawit tayo sa isang napakainam na awit. Hallelujah. Ating siyang pasalamatan. Hallelujah. At ayan, hallelujah, ang Diyos ay maluwalhati sa ating kalagitnaan. Hallelujah. Awitin natin yung awit na yan sa English. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Praise God. I will give praise to you. Exalt your holy name. For you have done great things. I knew you'll never change. Your glorious presence is all my spirit ever need. Let all the world depart. Yes, Lord, hallelujah. Just stay close to me. Let's sing hallelujah. Oh Lord, my God, hallelujah. Oh Lord, my God, won't you look into my open heart? I can never, ever hide from you. Yes, Lord, hallelujah. You know me so well. You know my life. Take hold of me. Yes, Lord, hallelujah. I commit my very soul to you. Yes, Lord. And may everything I say and do glorify your name. Hallelujah. Let's sing again the first stanza. Hallelujah. Ating iwitin. Hallelujah. First stanza. Hallelujah. I will give praise to you. Is that your prayer, mga kapatid, sa gabing ito? Exalt your holy name. Amen. For you have done great things. I knew you'll never change. Amen. Your
Amen, Lord. Hallelujah. Let all the world depart. Hallelujah. Just stay closer to me. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Let's worship the Lord. Hallelujah. Oh Lord, my God, won't you look into my open heart? I can never, ever hide from you. Yes, Lord, you know me so well. You know my life. Take hold of me. Yes, Lord, hallelujah. I commit my very soul to you. And may everything I say and do. Hallelujah. Once again, hallelujah. Ating papurihin ang ating Diyos. Ating siyang pasalamatan sa mga sandaling ito, mga kabataan. Hallelujah. Ating awitin sa Tagalog. Hallelujah. Oh, Panginoon. Yes, Lord. Narito ang puso kong bukas. At ako manlilihim sa'yo. Hallelujah. Batid mo ang lahat sa buhay ko. Kaluluwa ko. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Lagi nang naghahanap sa'yo. Ang tanging laman ng puso ko. Yes, Lord. Hallelujah. Minsan pa, mga kabataan, hallelujah, tayo mawis sa Panginoon mula sa ating mga puso. At hayaan ang alaman ng mensahe ng awit ito ay maging tunay sa gabing ito. Hallelujah. Nakikita ng Diyos ang laman ng ating mga puso. Alam niya ang lahat ng bagay sa atin. Hallelujah. Tunay na wala tayong maitatangi sa ating Panginoon. Wala tayong maitatago sa ating Diyos. Hallelujah. Sapagkat ang lahat ng bagay ay hayag sa Kanyang paningin. Hallelujah. Kaya hingin natin muli ang presensya ng Panginoon. Napuspusin tayo. Hallelujah. Hallelujah na huwag maging gaya ng dati. Kung paano tayo magpuri sa Diyos. Hallelujah. Pag-uus, hallelujah, ang mensahe ng awiting ito. Hallelujah. Magdala sa atin sa pagsisisi at sa pagpasasalamat sa ating Diyos sa buhay. Hallelujah. Dapat ang Diyos sa pasalamatan sa lahat ng bagay. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon Diyos. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah, ng aming puso, O Diyos. Hallelujah. Minsan pa, hallelujah, tayo sumamba sa ating Diyos sa buhay, mga kabataan. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Oh, Panginoon. Yes, oh God. Hallelujah. Narito ang puso kong bukas. Ba't ako maglilihim sa'yo? Yes, Lord. Hallelujah. Batid mo ang lahat sa buhay ko. Kaluluwa ko. Yes, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Lord, hallelujah. Kami ay naghanap sa iyo, O Diyos, sa mga sandaling ito. At ang aming dalangin na Diyos ay umilos ka sa aming kalagitnaan, Panginoon. At ayan, Lord, hallelujah, lahat ng mataas sa papuri ay maibalik sa iyo, Panginoon. Minsan pa, hallelujah, ating awitan natin, Diyos, mga kabataan sa uling pagkakataon. Hallelujah. Ang Diyos natin na narito sa sandaling ito. Kaya, hallelujah, kabataan, awitan mo siya. Hallelujah, na may magpapasalamat. Hallelujah, sa iyong puso. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes,
Yes, Lord. Tunay na wala kaming maililihim sa iyo, O Diyos. Hallelujah. Batid mo ang lahat sa buhay namin, Panginoon. Hallelujah. Oh, kaluluwargo. Yes, Lord. Lagi nang naghanap sa'yo. Yes, oh God. Hallelujah. Tanging hangat ng puso ko ay paglingkuran ka. Hallelujah. Ang daming hangat ng puso ko ay paglingkuran ka. Praise the Lord. Hallelujah. Maaari ba natin palakpakan ang ating Diyos na buhay? Ang ating dakilang Diyos, hallelujah, ay mabuti sa bawat sandali ng ating buhay. Bagaman tayo ay may mga nagagawang mga kasalanan, mga pagkukulang, ang Diyos ay naging tapat mula noon hanggang ngayon. Hallelujah. Kaya, hallelujah, tunay na wala tayong may tatago sa ating Diyos. Ang hanap ng Diyos sa mga sandaling ito ay ang mga puso na bukas na magpapasalamat sa Kanya. Hallelujah. At yan nawa, mga kapatid, ang maging desire natin sa gabing ito na makapasok ang Diyos, makapasok ang mga salita ng Diyos sa ating mga puso upang lalo pa natin siyang maranasan sa mga sandaling ito. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Tayo lumapit sa ating Diyos na buhay muli sa isang panalangin. Hallelujah. Aming dakilang Diyos, aming amang banal, aming Diyos na mabuti sa bawat sandali, aming dakilang Diyos na kumakatagpo sa aming mga pangangailangan. Hindi lamang sa aming mga pangangailangang material, O Diyos, kundi tunay na Ikaw ay kumakatagpo. Higit, Lord, sa lahat ng bagay. Hallelujah. Kinakatagpo mo kami, Panginoon, sa aming mga espiritual na mga pangangailangan, O Diyos. Kaya sino kami, Panginoon, upang ipagdamot sa iyo ang lahat ng pasasalamat. Hallelujah. Kung sa iyo nanggaling, Panginoon. Hallelujah. Ang lahat ng bagay. Kung sa iyo nanggaling ang kalakasan. Kung sa iyo nanggaling ang kapayapaan, Panginoon. Hallelujah. Sino kami na putik lamang sa iyong paningin. Hallelujah. Kaya, Panginoon, hallelujah, gaya ng aming inawit sa gabing ito, O Diyos, sa pagpasasimula, Panginoon. Narito, Panginoon, aming mga pusong bukas, Panginoon. Handa, Lord, upang tanggapin ang iyong mga salita. Handa upang, hallelujah, upang muli, Panginoon, makaranas ng iyong biyaya, upang makaranas ng iyong mga pangungusap, O Diyos, upang makaranas ng iyong pag-encourage sa aming mga buhay, O Diyos. Lord, batid mo ang aming mga buhay at tunay, Panginoon, na wala kaming maitatago sa iyong harapan, Panginoon. Walang lihim sa iyong paningin, Panginoon. Hallelujah. Kaya, Panginoon, narito ang iyong mga kabataan. Panginoon, hallelujah, nagpapakumbaba sa iyong harapan, O Diyos. Humihingi ng iyong biyaya, ng iyong kahabagan na muling gumawa sa gabing ito, O Diyos. Ang aming nais, Panginoon, sa gabing ito ay mapaglingkuran ka, Panginoon. Ang aming nais ay mapasalamatan ka, Panginoon, sa lahat ng iyong mga gawa sa aming mga buhay, O Diyos. Tunay, Panginoon, hallelujah, naranasan ka namin sa bawat sandali. Hallelujah, hindi na namin naranasan, O Diyos, na kami ay iyong pinabayaan, Panginoon. Bagaman kami ay naging pabaya sa ilang mga bagay na makakapagbigay lugod sa iyo, O Diyos. Lord, salamat dahil hindi mo tinignan kung ano ang aming mga pagkukulang, O Diyos. Ngunit tinignan mo, Panginoon, ang mga bagay na pangangailangan ng iyong mga banal, Panginoon. Kaya, Panginoon, purihin ka, sambahin ka sa gabing ito, O Diyos. Hallelujah. Karapat dapat kang papurihan, Panginoon, hallelujah, sa aming mga buhay. Dahil, Lord, hallelujah, hindi namin kayang tumayo sa mga unos ng pagsubok kung wala ang iyong biyaya, Panginoon, sa aming mga buhay. Kaya, Panginoon, salamat, O Diyos, sa iyong biyaya na kumikilos. Hallelujah, sa gabing ito. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. At kung may nakakita ka pa, Panginoon, ng mga kahinaan, kung may mga nakikita ka pa, Lord, sa mga sandaling ito, ng
mga tanikala ng kaway. Lord, we pray, Panginoon, wasakin mo ang anumang mga bagay na gumugulo sa amin. At hayaan, Lord, hallelujah, na gaya ng iyong pangako, Panginoon, hayaan ang iyong Santong Espiritu magbigay sa amin, Lord, ng kapayapaan, O Diyos, upang kami rin naman, Panginoon, ay di mapigilan, upang sumamba sa iyo, Panginoon. Lord, hallelujah, hallelujah. Ikaw ay naghahanap, O Diyos, hallelujah, ng mga papuri at pagsamba, hindi lamang nanggaling sa aming mga labi. Lord, hallelujah, pagkus alam namin, Panginoon, na ang mas nais mong pagsamba, hallelujah, ay sila na mayroong mga bababang puso, O Diyos, hallelujah. Kaya Lord, minsan pa kumilos ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Minsan pa, O Diyos, magturo ka sa aming kalagitnaan, O Diyos. At hayaan, Panginoon, na naikilos mo ang aming mga puso, O Diyos, sa gabing ito, hallelujah, upang magpasalamat sa iyo, O Diyos, hallelujah, sa mga sandaling ito na meron kaming pagkakataon upang pasalamatan ka, Panginoon. O Lord, hallelujah, salamat sa kalakasan, Panginoon. Salamat sa mga bagay na ipinrovide mo, O Diyos, sa aming mga buhay, sa mga nagdaang araw, O Diyos. At higit sa lahat, Panginoon, salamat sa iyong mga salita na nagtuturo sa amin, na nagdidisiplina sa amin, O Diyos, upang lumakad ng tama at ang kalulugod sa iyong harapan, Panginoon. Hallelujah. At muli, Panginoon, hallelujah, sa gabing ito, yan ang aming expectation, Panginoon, sa iyo, O Diyos, na muli ikaw ay may gagawing dakilang bagay, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Lord, buksan mo ang aming mga espiritu ng pangunawa, O Diyos. At ayan, Lord, puspusin mo kami, Panginoon, ng iyong Santong Espiritu. Hallelujah. Upang ang lahat ng kalwalhatian, upang ang lahat ng pag-awit, ng papuri at pagsamba, ang lahat ng aming mga gagawin, Lord, sa gabing ito, hallelujah, ay magbalik sa iyo ng kaluguran, Lord, hallelujah, at kalwalhatian. Purihin ka, O Diyos, pasalamatan ka, Panginoon, hallelujah, sa buhay ng iyong mga kabataan, hallelujah. At tunay, Lord, aming pinagkakatiwala mula sa pasimula ng gawain ito, O Diyos, sa gabing ito. Muli, Panginoon, sa iyo kami nakatingin sa mga sandaling ito. Sa iyo lamang kami, O Diyos, nakatingin at sa iyong mga bagay na nagagawin pa, Panginoon, at mga bagay na ipapahayag mo pa, O Diyos, sa iyong mga salita. Pagpalain mo, O Diyos, ang bawat isa, O Diyos. Maging sila, Panginoon, aming mga kapatid na papunta pa lamang dito, O Diyos. Dalhin mo sila rito, Panginoon, ng maluwalhati at mayroong pusong magpapasalamat sa iyo, O Diyos. At hallelujah, at magre-respond sa iyong mga salita. Hallelujah, sapagat, Lord, hallelujah, ang iyong salita, Lord, ang aming pinunta, Panginoon, sa lugar na ito. Ang iyong presensya, Panginoon, ang aming pinunta sa gabing ito. At higit sa lahat, ang aming pinunta sa gabing ito, Diyos, sa lugar na ito, ay walang iba, O Diyos, kundi pasalamatan ka upang purihin ka sa lahat ng bagay. Pagpalain mo, O Diyos, ang bawat bahagi mula sa mga awit, sa mga musicians, O Lord. Ikaw ang mag-take control, Panginoon, sa amin sa gabing ito. Ikaw ang magpuspos sa bawat isa, magbigay ng inspirasyon, Panginoon, upang umawit kami, hallelujah, mula sa aming mga puso na may mga daladalang handog ng pasasalamat sa iyo, Panginoon. Ingatan mo rin nawa, Panginoon, ang aming youth leader, Panginoon, na nasa paglalakbay pa. Dalhin mo siya rito, Lord, ng ligtas, hallelujah. At hayaan, hallelujah, anuman ang kalakasan na nawala sa maghapon sa kanya, Lord, ikaw ang magbigay, Panginoon, hallelujah, sa kanyang pagpapagamit sa iyo, Diyos, upang ibahagi, hallelujah, ang biyaya ng iyong mga salita. Bigyan mo siya, Lord, ng pahit, Panginoon. Alalayan mo siya, O Diyos, at hayaan, Lord, hallelujah. Muli, puspusin mo, Panginoon, ang aming mga puso sa gabing ito mula sa iyong mga salita. Tunay, Panginoon, na mabuti ka sa aming mga buhay. Napakabuti mo, O Diyos, hallelujah. Wala kaming ibang masabi, Panginoon, kundi salamat sa iyong mga ginawa at mga gagawin pa sa aming mga buhay, O Diyos. Purihin ka, Panginoon, hallelujah. At
At sa iyo namin, Lord, pinagkakatiwala, maging ang aming awitan. Hayaan, Panginoon, hallelujah, makakuha ka sa amin. Hallelujah, makatanggap ka sa amin ng kaluwalhatian, ng kaluguran, Panginoon, sa aming gagawin mga pag-aawit at pagkanta sa iyo, O Diyos. Hallelujah. Sapagkat ikaw ay karapat-dapat na pasalamatan. Ikaw ay karapat-dapat na awitan, O Diyos. Ikaw ay karapat-dapat na sambahin, O Diyos. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, at sa namin, O Diyos, pinabalik lahat ng papuri, pasasalamat, pagluwalhati sa dakilang pangalan ng ating Panginoong Kristo Jesus. Amen. Amen. Minsan pa, maaari ba natin palakpakan ang ating Diyos na buhay? At muli, hallelujah. Maaari ba natin minsan pa palakpakan ang ating Diyos na buhay na mayroong lakas at kagalakan sa ating mga puso? Can we say, praise the Lord? Ang Diyos ba ay tunay na naging mabuti sa inyo, mga kapatid, sa mga nagdaang araw? Tunay ba na hindi nagkulang ang ating Diyos sa ating mga buhay, mga kabataan? Kaya, hallelujah, ating awitin na ating Panginoon ng mga masisiglang awit. Napakabuti ng ating Diyos. Kayo ba ay sumasampalataya sa bagay na yan, mga kabataan? Hallelujah. Tunay na mabuti ang ating Diyos. Hallelujah. Ating siya papurihan. Praise God. Ating palapang ating mga kamay. Hallelujah. Praise God. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Amen. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya. Amen. Yes, hallelujah. Lahat ng nilikha. Praise God. Napakabuti nga ng ating Minsan pa, napakabuti ng ating Diyos. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Ibelibet, mga kapatid. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga. Hallelujah. Ang nais ko ay magpuri. Ang nais ko ay magpuri sa ating Diyos. Ang nais ko ay magpasalamat, itaas ang ngalan niya. Ang nais ko ay mag-alay, ang nais ko ay mag-alay. Hallelujah. Ng pagsamba. Ang nais ko ay luwalhatiin, itaas ang ngalan. Tayo mawis sa Panginoon, napakabuti. Napakabuti ng ating Diyos. Hallelujah. Ibilibit, mga kapatid. Hallelujah. Napakabuti ng ating Diyos. Hindi siya nagkukulang. Hallelujah. Praise God. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabisan ba ating awitin? Ang nais ko ay magpuri. Hallelujah. Praise God. Ang nais ko ay magpuri. Yan din ba ang nais nyo, mga kabataan? Hallelujah. Ang nais ko ay magpasalamat, itaas ang ngalan. Hallelujah. Ang nais ko ay mag-alay. Ang nais ko ay mag-alay ng pagsamba. Ang nais ko ay luwalhatiin, itaas ang ngalan. Napakabuti. Hallelujah. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Amen. Hallelujah. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti. Once again, hallelujah. Let's sing. Napakabuti. Hallelujah. Hallelujah. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Amen. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti. Napakabuti nga. Napakabuti nga. Napakabuti nga. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat
Hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos. Amen! Nahatid ng puso, pinagpala ng lubos. Handog, hallelujah! Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan. Amen! Handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagat. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Minsan pa may galak, hallelujah. May galak, may saya. Tunay ba na may saya at may tuwa sa piling ng Diyos, mga kapatid? Hallelujah. Hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos. Nahatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan. Do you believe it, mga kabataan? Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Iyan ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay pamisan pa. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan. Amen! Praise God! Hallelujah! Sa bawat pusong napapagal, kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya. Praise God! Hallelujah! Ating palakpakan natin Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Let's say praise the Lord. Hallelujah! Yes, karapat dapat papurihan ang ating Diyos ng buhay. Hallelujah! Sapagkat siya ay naghandog sa atin. Sabi ng awit ng kagalakan, ng kapayapaan at ng kalakasan. Hallelujah! Kaya tunay na napakabuti ng ating Diyos. Hallelujah! Minsan ba ating palakpakan ating Diyos ng buhay? Hallelujah! At sa mga sandaling ito, sa mga merong nais na mga dalangin sa gabing ito, ay malaya lamang tayo magsulat sa papel. At sila na nasa tahanan, ay malaya rin na mag-comment lamang. At sa mamaya, bago magtapos, hallelujah, ang gawain, ating sama-samang idulog sa ating Diyos. At sino ang nanampalataya na ang Diyos ay dumidinig sa atin sa mga sandaling ito, sa ating mga dalangin. Hindi pa man natin binabanggit ang mga dalangin, hallelujah, naniniwala ka lubos na ang Diyos ay kumatagpo na, hallelujah, sa ating mga panalangin sa gabing ito. Hallelujah, kaya, hallelujah, dahil hindi na luluwat ang mga sandali, hallelujah, tayo tutungo sa pinakamahalagang bahagi ng gabing ito, ng ating, hallelujah, gawain sa gabing ito. Sino ang handa na, mga kapatid, para sa mga salita ng Diyos? Hallelujah. Naniniwala ko, hallelujah, ang ating mga puso ay bukas, hallelujah, at hayaan lamang ng ating Diyos yung mga kilos sa ating kalagitnaan. Muli ating awitin yung ating inawit kanina, hallelujah. Yung awit ko, hallelujah, at hayaan ang Diyos, hallelujah, ay maluwalhati sa ating sa mga sandaling ito. Praise God. Ating muling awitin yan, yung awit na yun, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Sa English, please. Sa English. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. I will give praise to you. Exalt your holy name. For you have
knew you'll never change. Your glorious presence, yes, Lord, is all my spirit ever need. Let all the world depart. Yes, Lord, just stay close to me. Let us sing hallelujah. Oh Lord, my God. Oh Lord, my God. Praise the Lord, Bertin. Hallelujah. Ganda siya. Won't you look into my open heart? I can never ever hide from you. You know me so well. You know me so well. You know my life. Take hold of me. Hallelujah. Yes. I commit my very soul to you. Yes. And may everything I say and do glorify your name. Amen and amen. Purihin natin Diyos at palakpakan ng ating Panginoon. Salamat sa biyaya ng ating Panginoon ng ating dalangin sa gabing ito na siya ang magpuno sa ating mga puso, magpuno sa ating buhay, sa ating mga kaluluwa na nangangailangan na salita natin, Panginoon. Tayo mukot na lang mga kabataan. Dakilan namin Diyos, Panginoon, na siyang aming inaasahan. O Diyos, sa gabing ito kami ay nagagalak na makaparito muli sa iyong presensya, O Diyos, na siya nagbibigay sa amin ng kalakasan, siya nagbibigay sa amin ng kagalakan, kapayapaan. O Diyos, tunay nga nagpasalamat kami sapagkat napakabuti mo sa mga buhay. Tunay nga, O Diyos, na ikaw ang nagbigay sa amin ng encouragement, ng motivation, upang kami makapagpatuloy sa kabila man ng mga kabigatan, kaabalahan ng sanlibutan ito. Ikaw ang nagbibigay sa mga kabataang ito ng dahilan upang magpatuloy sa kabila ng mga daladala ng mga bigat sa school, sa work, sa kabila ng kabisihan ng mundong ito. Ikaw, Diyos, nagbibigay sa kanila ng kagalakan upang makilala ka pa ng higit, O Diyos. Kaya sa gabing ito, huwag mo na hayaang alpasan ng bawat isa. Mangusap ka at kumilos ka sa iyong dakilang paggawa sa aming kalagitnaan. Ikaw lamang siya umabot sa bawat isa sa mga nangangailangan sa gabing ito, Diyos, ng iyong kalinga, ng iyong paggawa, ng iyong Santong Espiritu. Gumawa ka at abutin mo sila. Sa iyong mga salita, O Diyos, ay ang aming dalangin, ikaw ang siyang mangusap. Ikaw lamang siyang gumawa at kumilos. Ikaw lamang po ang siyang magpahayag ng mga bagay na iyong inihanda sa aming kalagitnaan. At ikaw lamang, O Diyos, ang siyang maluwalhati. Ikaw lamang siyang may taas sa aming kalagitnaan. Maraming pong salamat, O Diyos. At bayaan sa mga salitang ito, igabayan mo kami hanggang sa aming pagkatapos. Lahat ng bagay na ito, binabalik namin sa iyo. Ang papurit pagdakila ay sa iyo lamang sa tangi at banal na pangalan, Panginoong Kristo, Jesus. Amen and amen. Maraming palapakan ng ating Panginoon. Okay, so samahan niyo po ako sa pagbabasa ng ating nalasulatan. So James chapter 5. James chapter 5 verse 7 to verse 8 ay ating basahin. James chapter 5 verse 7 to 8. Be patient, therefore, brothers, until the coming of the Lord. See how the farmer waits for the precious fruit of the earth, being patient about it until it receives the early and the late rains. You also be patient. Establish your hearts, for the coming of the Lord is at hand.
Can you say amen to the words of God? Amen. Makaupo na tayo lahat. At sa mapagpalang gabi sa bawat isa, kasama po sa panalangin sa gabing ito na ang Diyos ang siyang mangusap at kumilos sa ating kalagitnaan. So medyo hindi maganda ang aking pakiramdam ngayon. Gayong paman ay iniwala ako ng lubos na hindi maipigilan ng Diyos sa pagkanyang paggawa at pagkilos sa ating kalagitnaan. So kung mayroong mga nag-expect sa gabing ito ng isang pagkilos ng Diyos na malaki at kagilagilalas, iniwala ko ang Diyos ang siyang mangungusap at mag-aabot sa ating mga pangailangan. So bagaman ang inyong lingkod ay hindi maayos yung aking pakiramdam, iniwala ko na ang Diyos ang siyang mag-deliver ng kanyang salita na ayon sa ating mga pangailangan. So magandang gabi sa bawat isa at again, tayo magdalanginan sa isa't isa at patuloy tayong magtiwala sa ating Panginoon na may mga gawa sa ating kalagitnaan. So, ayoko masyadong magpakatagal. So, hopefully ay siguro 30 minutes or wala pa ay ma-conclude natin yung ating pag-uusapan dahil yung mga nakalipas na mga araw ay talagang very busy, very tiring yung mga araw at medyo nararamdaman ko na physically yung pagod. Ngayon pa man, iniwala ko na ang mga bagay na inihanda ng Diyos ay hindi maipigilan. So kung may mga bagay na inihanda ng Diyos na pangungusap sa gabing ito ay iaabot ng ating Diyos at gagawa siya sa ating kalagitnaan. Okay, so sa gabing ito ay pag-usapan natin yung isang simpleng paksa lang sa verse 8 na ating binasa doon na be patient, establish your heart. So yun yung ating pag-uusapan sa gabing ito. Kung inyong ma-recognize or inyong matandaan, nung nakalipas na mga araw, nakalipas na mga gawain, nag-focus tayo sa idea or sa kaisipan ng ang isang Kristiyano ay dapat matuto na mag-persevere or magtiis or magtiyaga. Last time, pinuntahan natin kung paano ang isang Kristiyano ay tinuturuan din ng salita ng Diyos na kaya niyang palakasin ang kanyang sarili sa panahon na siya ay nanghihina. At kapag sa ating mga kahinaan, sa ating mga panahon na hindi natin, at times na ating weaknesses, at times na ating mga struggle sa mundong ito, napakaganda ng story ni David na binuksan natin last time, na nung si David ay nasa kanyang lowest of lows, ay tinuruan siya ng Diyos na kanyang sarili ay i-lift up, encourage ang kanyang sarili sa ating Panginoon. At nalalaman natin, pinag-usapan din natin nung last Wednesday at nung mga nakalipas na mga gawain, ang lahat ng mga bagay na ito, ang ating mga paggawa at pagkilos, ito hindi natin nakagawa sa gaan ng ating sarili. Dahil kung tayo lang, kung sa ating mga sarili lang ay nakakapagod at pwede tayo mag-give up, pwede tayo sumuko. At napakainam ng mga paalala, pangungusap na ang Diyos ang siya nagbibigay sa atin ng kalakasan. Ang Diyos ang siya nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng capacity para makapagpatuloy. Okay? Dahil mga kabataan, kung tayo lang sa ating sarili, may mga panahon na nakakapagod. Nakakapagod ang pag-exert ng effort para sa gawain. Fridays, pupunta kayo dito. Marahil pagod na kayo sa mga work, sa school. At kung tayo lang sa ating sarili, mga kabataan, susuko tayo. At hindi tayo kakayanin. Yung pressure, sanlibutan, marahil ang ilan ay dumarating sa panahon ng panlalamig, panghihina, at may mga ibang kaisipan na nagsasabi na ayaw na umaten, ayaw na dumalo. Why? Dahil sila ay nagre-rely. Or ibig sabihin, minsan tayo rin naman, kapag napapagod, nanghihina, nakakapag-rely tayo sa ating sarili to the point na
talagang darating yung panahon na hindi natin kaya. Okay? Pero gayon pa man, merong pag-asa, merong salitaan Diyos na nagsasabi na tama na ang pag-rely sa ating sarili, kundi tayo mag-rely sa kalakasan ng ating Diyos. Na siya magbibigay sa atin ng kalakasan para makapagpatuloy. So yung mga pagtitiis, yung mga pinag-usapan last time na perseverance, patience, o kung ano pa mga bagay, ito ay nagmumula lamang sa kalakasan ng ating Panginoong Kristo Jesus. Sa panahon ng panghihina natin, meron tayong nakukuhang kalakasan. Sa panahon na nakakatamad, nakakapagod, ay merong nagtumulak sa atin. Yun yung pag-ibig, yun yung kalakasan na nagmumula sa ating Diyos. Alam nyo, mga kabataan, so related sa ating pinag-uusapan na be patient and establish your hearts. Sa ating age group, mas madalas yung mga panahon ng pag-aantay. Marami tayong mga inaasam na naantay. Kung tayo nagpasimula magtrabaho, may mga goals tayo in mind, may mga ideas tayo na gusto natin marating. Kapag nakapagtrabaho tayo, gusto natin mabili yung isang gantong bagay. Kapag tumanda pa tayo at dumating sa mga panahon na pag-prepare mag-asawa, okay, so may mga goals tayo in mind, may mga ideas tayo in mind. Worst comes to worst, dumarating yung mga panahon sa mga youths na hindi nakakapag-antay. May mga pagsuhay na ginagawa sa kalooban ng Diyos. Ang kabataan ay maraming mga inaasam or inaantay ng mga bagay, at dalawa lang ang kahihinatnan. Ang isa ay makakapag-antay hanggang sa dulo, ang isa ay hindi. Okay? At kung babalik tayo sa ating pinag-uusapan, binibigyan ng halimbawa ni James kung paano ang isang magsasaka sa verse 7 natin binabasa sa chapter 5. Pinapakita niya dito na tayo dapat ay matutong mag-antay sa pagbabalik ng Diyos. Dahil yung pagbabalik ng Diyos ay alam na natin na hindi ito inihayag kung ang kailan, kung anong araw, kung anong oras. Pero gayon pa man, tinuturuan tayo mag-antay. Katulad ng sabi dito sa verse 7, katulad ng isang farmer na nag-aantay ng bunga ng kanyang mga tinanim. Sabi ko nga, marami tayong mga inaantay sa mundong ito. Antay ng tamang panahon, tamang araw, tamang oras. Marahil ay we are excited to have ang isang bagay, marating ang isang bagay, matamang isang bagay. Pero tinuturuan tayo ng salita ng Diyos na antayin yung mga bagay na ito. At sa pagbabalik ng ating Panginoon, tinuturuan tayo mag-antay, maging patient, katulad ng isang magsasaka na nag-aantay ng kanyang tinanim. So kapag tinanim ng isang magsasaka yung kanyang halaman, ay hindi naman pwede na pitasin na niya agad. Darating ang mga araw, darating ang mga oras, lilipas yan, at aantayin niya with patience ang mga bagay na ito hanggang matanggap niya ang bunga. So, darating yung ulahan, darating yung, sabi doon, early and latter rains para diligan ang kanyang mga halaman at marireceive niya ang bunga ng kanyang pag-aantay. At bumaling si James sa inyo, sa ating lahat. Tinuturuan tayo na maging matiisin. Be patient. At i-establish natin ating mga puso sapagkat ang pagbabalik ng Diyos ay malapit na. Alam niyo, establish, hindi ibig sabihin ng establish ay, or kapag pumapasok sa ating kaisipan ng salitang establish, hindi yun necessarily yung parang pag-construct. Di ba? Kapag sinabi natin establish, kapag naibasa niyo establish, yung unang pumapasok sa isipan ay yung parang kung kailan ito tinayo. Kapag sinabi establish your hearts, hindi ibig sabihin na ito na dun pa lang yung sisimulang i-construct or buuin yung inyong puso. Kundi ang ibig sabihin na establish dito is, at yung talagang pinaka-idea ni James dito ay, yung ating puso ay naitayo na ng Diyos,
kinakailangan lamang ito i-settle. Kinakailangan lamang itong ipatibayin. Okay? Yung ating mga puso ay sa biyaya ng Diyos, binubuo ng Diyos at nililikhaan niya ng isang malinis na puso. Pero itong pusong ito ay kinakailangan lamang patibayin. Sabi ko nga bilang mga kabataan, alam ko mararanasan nyo rin to sa mga araw na mga, kaya sa ating panahon talagang uso yung mga instant, yung mga mabibilisan. Instant sa maraming mga bagay, hindi lamang sa mga pagkain, kundi sa mga social interactions, relationships, instant sa maraming mga ideas, maraming mga, kung dati, back then, kung gusto mo magtrabaho, needed mo mag-aral, needed mo magtapos, and then tsaka ka makapagtrabaho. Ngayon, pwede ka na magtrabaho kahit habang nag-aaral pa lang. Pwede ka nang magkaroon ng mga pera habang nag-aaral. So, sa panahon natin ngayon, nauuso yung mga maibilisan at hindi lamang yan in terms of sa mga physical na mga manifestations, even sa mga relationships, sa mga social interactions, lahat instant. Chats, nandyan yung kung ano na po mga bagay na pwedeng gamitin para magkaroon ng social interaction. Okay? Pero napakahalaga, ang turo dito ni James, na tayo mga Kristiyano, tayo ng mga kabataan tinawag sa uling panahong ito, ay matuto na maging matiisin. At pagtibayin ang puso. Alam niyo sa pag-aantay, kapag kang isang bagay na hinantay mo ay tila ba parang napakatagal, nangihina ang puso. Dumarating yung point na pagdududa. Dumarating yung panahon ng pagiging mahina. At yung panahon na kung saan pumapasok yung mga kaisipan na hindi maganda. At sa ating pag-aantay sa ating Panginoon, well, hindi pa naman dumarating yung Panginoon ng, inisip natin, hindi pa naman darating yung Panginoon ng mamayang gabi o bukas, dumarating yung complacency. Dumarating yung pagiging tamad. Pagiging, wala pa naman yan, nasusunod pa naman mga araw na yan. Procrastination. No? Kapag ikaw, halimbawa, merong exam or merong assignment na sa Monday binigay pero sa Friday pa naman yung due, di ba? Minsan, or most of the time, mga estudyante ay nag-procrastinate. Thursday na gagawin, Thursday night, or minsan nga Friday morning pa bago pumasok sa eskwelahan. Even sa work, ganun din ang ginagawa. Due date ng work ay Friday, so Thursday pa gagawin yung trabaho. Lalo na kapag alam mong kayang-kaya mo gawin ang isang bagay. At sa ating panahon ngayon, ganun ang idea. Kapag ang isang bagay ay matagal pa, so gagawin mo na siya until the last minute. Last minute mo na siya parang aayusin. Pero sa pag-aantay natin sa ating Panginoon, walang date. Okay? Walang due date kung kailan magasara ang biyaya. At kapag ka tayo nag-procrastinate up until the end, magugulat ka na lang ay tapos na, sarado na ang biyaya ng Diyos. So hindi possible ang procrastination. Kaya bilang Kristiyano, tinuturuan tayo magantay. Magantay, maging handa all the time, mag-prepare ng ating sarili all the time. Pero kapag ganoon yung ating kalagayan, nag-aantay lang tayo all the time, para tayo nag-aantay doon, halimbawa, nag-aantay tayo sa isang kaibigan sa inyong lugar na pupuntahan, nang hindi mo alam kung anong oras siya darating. Sa panahon ngayon, pwede mong i-text, i-chat yung kaibigan mo, nasaan ka na? No? Na-traffic ka ba? O kung ano pa. Pero kapag ang ang kakilala mo, hindi mo alam kung saan siya, hindi mo nga rin alam kung darating pa ba siya, mahirap na antayan yun. At dumarating yung point na, uwi na lang ba ako? Baka di na ito dumating. Ano ba? Sisipot pa ba ito? So wala kang contact, hindi mo siya ma-chat.
At yung pag-aantay mo ay mauuwi sa pagkainip. At yung pagkainip na yun, ang tinutukoy, ito yung sinasabi na panghihina ng puso. Doubts, papasok. That is why si James ay naguturo na atin dapat pagtibayin ang ating mga puso. Sa panahon natin ngayon ay, sabi ko nga, maraming mga trials na dumarating, maraming mga kabigatan na maggugulo sa atin, magbibigay sa atin ng mga kaisipan na hindi maganda, magbibigay sa atin ng pagkapagod, pagkapangihina. Pero gayon pa man, tinuturuan tayo na mag-resist, magsumipag, magsumikap. Pero hindi natin makagawa ang lahat ng yan kung ang ating mga puso ay mahina. Kinakailangan natin pagtibayin ang ating mga puso. Yun ako, muna tayo sa Colossians chapter 2. Sabi doon, Colossians chapter 2 verse 6, therefore, so you receive Christ, Jesus the Lord, so walk in Him. Bilang Kristiyano, tinanggap natin ating Panginoong Kristo Jesus, di ba? And that is why, sabi doon, lumakad tayo kasama niya. Rooted and built up in Him, and established in the faith, just as you were taught, abounding in thanksgiving. Alam ko madalas nyo ito napapakinggan, pero napakainan na makita natin ito mga kabataan, yung kahalagahan ng isang Kristiyano na hindi lamang siya maalam sa salita, kundi ang isang Kristiyano na nakaugat, rooted and built up in Him. Yun, marami ng mga Kristiyano, mga kabataan din na very eager na magtugtog, very eager na mag-participate, nandiyan lagi sa gawain, pero kapag dumating yung mga panahon, dumating yung mga araw, yung mga sandali, ay hindi na sila makakatagal. Bakit? Dahil ang kanilang mga puso ay mahina at hindi sila nakaugat. Napakainan na makita natin mga kabataan ay hindi lamang yung isang Kristiyano na naghahanap lagi na hindi tayo yung parang lagi nakikita ng bunga pero wala namang ugat. Ano ibig sabihin? Lagi tayong present, lagi tayo nababati sa mga maganda natin ginagawa, maganda yung ginagawa mo sa church, napaka-sipag mo, performing ka sa gawain. So maganda yan, pero kung wala tayong pagkaugat sa kay Kristo, isang problema lang na dumating, ikaw ay malalayo. At bilang mga kabataan, ito yung panahon ng pagbibuild ng ugat. Okay? Itong span ng ating mga kabataan, itong phase ng ating buhay bago tayo humantong sa most of the years natin. No? Ang youth life ninyo ay, sabihin natin nasa 15 to 25 or 15 to 30 lang yan. Wala pang kalahati yan ng buong buhay ninyo kung magluwad pang magkabalik ng Diyos. Pero kinakailangan at mahalaga sa panahon na ito ang pag-build ng ugat. Ang pag-build ng ugat dahil kahit na marami kang ginagawa for the church, pero kapag wala kang ugat, balang araw, ikaw ay matatangay. Kapag wala kang ugat, ano ibig sabihin ng ugat? Kapag wala kang foundation, kapag wala kang salita ng Diyos na nasa puso mo na mapanghawakan mo, na kapag dumating yung malakas na bagyo, malakas na ulan, ikaw ay nakatangay agad. Kapag dumating yung mga malalakas na tukso ng kaibigan, nandun ka kaagad. Kapag dumating yung mga trials, mga kabigatan, wala ka na agad sa church. Kapag dumating yung mga panahon na ikaw ay nagigrieve, nalulungkot, wala ka na agad. Bakit? Wala ugat. Kaya napakahalaga na tayo ay rooted and built up in Him. And established or settled in the faith. Ang mundong ito'y palala ng palala. So bilang mga kabataan,
kinakailangan natin lumalim yung ating ugat sa ating Panginoon. Pag hindi ka established, ikaw ay matangay. Kapag hindi ka established, yung pag-aantay mo sa Diyos ay parang wala lang. Dahil hindi mo naman alam eh. Abstract yung idea kung kailan babalik ang Diyos. At dahil ganun yung thinking mo, ganun yung idea mo, ikaw ay madaling matangay. Wala pa naman yung Diyos. So lilipas mo, hayaan mo lang na lumipas ang mga araw. At kapag ikaw ay halimbawa, todo antay sa pagbabalik ng Diyos, todo gawa sa ministries, todo ganito, todo ganyan, tugtog, ikaw ay umaawit, ikaw ay nasa ministry, pero wala kang ugat, ano mangyayari sa'yo? Pag napagod ka, ikaw ay matangay na lang. Kapag dumating yung mga mabibigat na unos, mga problema, kapag dumating yung panahon na, halimbawa, mawala ka sa ministry, wala ka na rin sa gawain. Bakit? Dahil yung ugat mo ay hindi matibay. Mahalaga ang isang settled na puso, ang isang established na puso sa paglilingkod sa Diyos, sa ating mga ministry. Tingnan niyo si Noah. Hindi natin masyadong mabasahin pa mga bagay, no? Pero tingnan niyo si Noah, inutusan siya ng Diyos na maghanda sa darating na bagyo. Sabi, Noah, mag-build ka ng ark, ganito sukat, ganito itsura, ganitong gagawin mo. Kung mabasahin niyo sa Genesis chapter 6, chapter 7, andun yun. So, si Noah nag-build ng ark. Bagaman, wala pang signs ng great na pagbaha o walang signs ng mga malakas na ulan, dahil sinabi ng Diyos kay Noah, ginawa niya. So, pumunta si Noah sa mataas na bundok. Imagine, ang isang tao ay gagawa ng isang malaking bangka, isang malaking ark, sa taas pa ng bundok. Kaya yung mga tao sa palibot, talagang inaasar si Noah. Anong ginagawa mo? Bakit ka gumagawa ng ark sa taas ng bundok? Paano mahatakin niya pababa sa dagat? Pero gayon pa man, bagaman walang signs, wala man siyang makita, gumawa siya ng arka. Sinunod niya ang kalooban ng Diyos. At maraming mga taon yung lumipas. Hindi lamang yan araw. No? Hindi lamang yung isang linggo. Hindi lamang yung isang buwan. Hindi lang yun isang taon. Kundi maraming mga taon, hundreds of years. Nangaral siya sa mga tao, malapit nang dumating yung baha, malapit nang dumating yung pag-judge ng Diyos sa panahon niya. He was making an ark, pinahanda niya ang kanyang sarili, at ang sabi doon sa mga talata, naligtas siya. Dumating yung baha, so yung mga taong nag-aasar sa kanya ay napahiya, nalunod. Dumating yung baha, kahit na napakaraming mga taon na lumipas, na para bang wala nangyayari. Parang wala namang baha na darating, Noah. Parang wala namang darating na ulan na malakas. Pero dumating yon at the right time of God at nasumpungan si Noah na handa. At kung mahina ang puso ni Noah, pwede siyang madala ng mga pang-aasar. Bakit ka nga ba gumagawa ng arka, Noah? Tigyan mo na yan. Kung mahina ang puso ni Noah at hindi siya settled, siya ay matangay. Pero tignan niyo maigi mga kabataan. Dahil si Noah ay settled ang kanyang puso. Kahit na wala siyang makita na signs, pero meron siyang narinig na salita ng Diyos, pinanghawakan niya yun, at yun yung naging motivation niya para makapagpatuloy, gawin ang kalooban ng Diyos, nagsumikap, gawin yung arka, kahit tila ba parang wala siyang nakikita, pero meron siyang settled na puso. Meron siyang established na puso. At siya ay naligtas. Marahil sabihin ng mga tao sa kanya, ano ba, nababaliw ka na ba? Pero si Noah, he made an investment. At nagtiwala siya dahil alam niya na tunay ang salita ng Diyos. Gusto ko makita niyo yung
Gusto ko makita niyo yung image na yun. At sa ating paglilingkod sa Diyos, binibigyan natin ating buhay sa ating Diyos at ikaw lamang ay makakatagal kapag tiyak mo na ang sinampalatayanan mo at binasa mo ay tunay. Kung hindi ka naniniwala na tunay ang salita ng Diyos, hindi tayo tatagal. Kung hindi ka naniniwala na buhay ang Diyos, kung hindi ka naniniwala na magbabalik ang Diyos, hindi tayo tatagal. Pero si Noah, dahil narinig niya ang salita ng Diyos at narinig niya na dapat maghanda, so yun yung ginawa niya. At hindi siya pinahiya ng Diyos. At ang sabi ng salita ng Diyos, mga kabataan, kapag nangusap ang Diyos, hindi yan babalik sa Kanya nang walang nangyari. So nangusap ang Diyos na maghanda. So hindi yan babalik sa Diyos nang walang nangyari. Marahil lumipas lang yung mga taon, lumipas lang yung mga araw. Sa ating mga pag-aantay, marahil lumipas lang yung mga panahon, lumipas lang yung mga araw. May mga inaantay tayong desires sa work, may mga desires tayo sa mga gandang mga bagay up ahead na alam mong plano ng Diyos, kalooban ng Diyos, pero hindi pa nangyari. Kung ikaw ay mahina, pwede mo sabihin na hindi naman totoo ang Diyos at wala man nangyari sa aking prayer. Pero kapag ikaw ay settled, kahit na anong itsura, kahit anong kalagayan mo ngayon, ikaw ay manatili pa rin magtiwala at magupuri sa Diyos. Bakit? Dahil kilala mo, sabi sa isang verse at sa isang awit, you know whom you have believed. Sabi doon, persuaded ka, paniwalang-paniwala ka na gagawin ng Diyos. At gagawin nga yun ng Diyos sa iyong buhay. Alam niyo si Noah, nung sa kanyang kalagayan, walang signs sa langit na magsasabi na uulan na o ito na yung dakilang baha. Maaari siguro at that time, may mga unti-unting patak ng ulan, no? May mga panahon na pumapatak yung ulan pero hindi pa yun yung baha. Akala ng Noah, yun na, pero parang walang nangyari. Hindi pala baha. So imagine that. Maaari siyang manghina at manlamig. Sa panahon ng mga tribulations and trials, mga kabataan, maaari tayong manghina at parang panghinaan ng loob. Lord, ito na ba yan? Pero kapag ang isang kabataan ay established ang kanyang puso, dahil naniniwala siya sa sinabi ng Diyos, ito ay pangahawakan niya. Si Noah naghahanda even though hindi niya alam kung anong mangyayari sa pagbaha. Naniwala siya. Naniwala lang siya. Yung kanyang puso ay established. Ito yung pangako ng Diyos, ito yung sabi ng Diyos, paniwalaan ko to. Kinakailangan establish ang puso mo para ikaw ay matutong maging patient sa mga pag-aantay natin, sa mga bagay na inaantay mo na plano ng Diyos, pangako ng Diyos sa iyong buhay. Kinakailangan established ang puso para hindi ka mapagod na gumawa ng mabuti. Kinakailangan established ang puso para hindi ka mapagod na umatan ng gawain. Bakit ba kayo attend? Dahil meron tayo nakikita na ang Diyos ay nalulugod sa ating gawain. So kapag hindi mo na nakikita iyon, kapag hindi mo na nakikita na ang Diyos ay gumagawa, hindi na-establish ang puso mo, manghihina ka, malalamig ka, at malalayo ka. Ayaw mo na umatan, hindi mo na kasi nakikita yung essence, yung kahalagahan kung bakit ang isang kabataan ay kinakailangan dumalo sa gawain. Pero gayon pa man, napakahalaga na matuto tayo na i-establish, i-settle ang ating mga puso. Hindi natin kailangan na maraming bunga dito. Kung marami sa inyo ay walang mga ginagampanan ng mga ministry, then it will come by. Naniniwala ako na gagamitin kayo ng Diyos at the right time. Pero ang pinakamahalaga ngayon ay tayo ay nakatanim sa salita ng Diyos. At may ugat tayo. Na hindi tayo matatangay, gamitin ka man o hindi, nakaupo ka man, nakatayo ka man, o kung ano pa mga gagawin ninyo, ikaw ay nakaugat sa salita ng Diyos. Now, sa story ng Noah, meron lamang siyang pinanghawakan, bagaman hindi niya nakikita yung maraming mga bagay, meron lamang siyang pinanghawakan. Yun ay yung pananampalataya. Sabi sa Hebrews chapter 11 verse 1,
Ang faith, ang siyang assurance, yung katiyakan sa mga bagay na merong kapag-asa. Faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Ibig sabihin, kapag ang isang bagay ay hindi mo nakikita, o hindi mo pa man na mamalas, meron kang pwedeng panghawakan. Meron kang resibo, meron kang patunay. Diba? Halimbawa, kung nag-order ka sa Jollibee or sa McDo, no? At yung order mo ay sabi, sir, magantay ka na lang, ito yung number mo. So kapag meron ka ng number at meron ka ng resibo, may patunay ka na sa iyo yun. Yung order mo ay darating dahil yun yung sinabi. Pero kapag wala kang resibo, ay mahirap. Minsan, di ba? Parang wala kang ebidensya na darating yung order mo at sa'yo nga yung order na yun. Pero ang pananampalataya, mga kabataan, ito yung katulad ng resibo. Na kapag ito'y pinanghawakan mo at kapag meron ka nito, niniwala ka at sumasampalataya ka, ito yung pwede mong patunay na babalik si Kristo Jesus sa iyo. Kapag ikay merong resibo, kapag ikay may pananampalataya, then yun yung titignan. Titignan ng Diyos. Meron kang resibo, then ikaw ay kasama na kukunin ng ating Panginoong Kristo Jesus. Nakikita nyo? At ang pananampalataya na yan yung magsisilbing ugat mo. Bilang Kristiyano, maraming mga bagay na uncertain. Maraming mga sinasabi ang mga agnostic atheist na ang pagiging Kristiyano ay parang abstract. Ganito, maniwala ka dito, maniwala ka ganyan, maniwala ka dito. Pero ang isang tunay na Kristiyano ay meron siyang reality na pinangahawakan. Meron siyang resibo, meron siyang ebidensya na mga bagay ay totoo at hindi to imagination, hindi to abstract thinking. Ang pananampalataya ng isang Kristiyano ay mapanghawakan natin ebidensya, patunay na si Kristo ay buhay sa inyo at sa ating mundo ngayon. Hebrews 11:1 ang sabi doon, ito ang assurance sa mga bagay na ating inaasahan. At kung mabasahin niyo yung buong chapter na yan, we go through maraming mga tao sa banal na kasulatan sa Old Testament. Ang Diyos ay nangako sa kanila at ginawa lang nila ang sinasabi ng Diyos. Bagaman hindi nila nakikita sa harap-harapan, pero ginawa lang nila. Sabi ng Diyos, ito, gagawin ko. At tinanggap nila ang pangako ng Diyos. At up until the very end, pinanghawakan lamang nila ang kanilang pananampalataya. So yun yung idea, yun yung kahalagahan ng isang established na puso. Yun yung makakatagal hanggang dulo. Yun yung, katulad ng ating mga pinag-uusapan na last time, sila yung mga makakatiis hanggang dulo. Yung may perseverance. Yung mga established ang puso, ay sila yung may mga true, genuine na pananampalataya. Sila lang yung makakatagal hanggang dulo. So kapag wala tayong pananampalataya, kapag wala tayong ebidensya sa mga bagay na pinangako ng Diyos sa atin, then hindi tayo makakatagal. Hindi natin kaya tumagal. At yung mga established ang puso, sila yung mga hindi natitinag, hindi nagagalaw. At kung naniniwala kayo na ang Diyos ay buhay, kung naniniwala kayo na ang Diyos ay may kayang gawin sa gabing ito, dahil meron ka pa ng palataya na pinangahawakan, hindi ka mag-aalinlangan. Sometimes, nagpapanik tayo sa mga bagay na, di ba, pangangailangan tayo ng alimbawa, financial, nangangailangan tayo ng maraming mga bagay. Ano gagawin ko? Kanino ko lalapit? Kanino ako manghihiram? Kanino ako ganito, ganyan? And sometimes, nadadala tayo ng mga matitinding mga problema at nakakalimutan natin na tayo pala anak ng Diyos. Pero mga kabatahan, ito yung panahon na dapat i-establish ang ating mga puso, ang ating mga pananampalataya. Kapag dumating yung mga problema, dumating yung mga trial sa ating buhay, ang isang established na puso ay maniniwala pa rin na merong Diyos at sasampalatayanan ng Diyos sa bawat sandali ng kanyang buhay. Sometimes we just lack
yung strong conviction. Yung paniniwala natin na ang Diyos ko ay buhay. Ang Diyos ko ay buhay. Sa pangangailangan mo, sa pangangailangan natin, ang Diyos ko ay buhay. Ang Diyos mo ay buhay. Sa panahon na may mga dalangin ka, may mga questions ka in mind, sa panahon na may mga pangangailangan ka, kabata, huwag mong kalimutan, ang Diyos mo ay buhay. Ang Diyos mo ay may kayang gawin. So kapag sinabi ng Diyos, siya ay magbabalik, kahit na may mga bagay pa sa mundong ito na nagpasama ng pasama, darating at darating yung araw na magbabalik ang ating Panginoong Kristo Jesus. Kung sinabi ng ating Panginoon na papagaling kanya sa karamdaman, sa pamagitan ng kanyang latay, kayo nagsigaling, papagalingin ka ng Diyos. At kung magluwat man yung mga araw, lumipas man yung mga sandali na para bang hindi ka pinapagaling, ang isang settled ang puso ay hindi mag-aalinlangan. Sapagkat alam niya, meron siyang resibo, meron siyang ebidensya na kahit magtagal man yung kanyang inaantay, alam niya na merong babalik para sa kanya. Kung mag-order kayo sa fast food, di ba? Kung matagal man, willing to wait, 20 minutes, 10 minutes, 15 minutes ng pagkain. Pero basta may resibo ka, basta meron ka nung number, di ba? Ay willing ka magantay. Minsan mainip. Minsan follow up ng order. No? Pero sa ating Panginoon, sapat na meron kang resibo, meron ka pananampalataya. At maniwala ka, sumampalataya ka, kapag ang puso mo ay settled, hindi ka mainip. Hindi ka makakaramdam ng pagkabalisa. Kung buhay ba ang Diyos, kung totoo ba ang Diyos, kundi meron kang mapanghawakan. Kaya let us pray for one another na tayo i-establish ng Diyos ang ating mga puso. Marami tayong mga pag-aantay na kinakailangan gawin, mga kabataan. Pag-aantay ng tamang panahon, pag-aantay ng mga tamang opportunities, tamang moments. At sa lahat ng bagay na yan, tinuruan tayo na mag-antay sa kalooban ng Diyos. Huwag natin hayaan na tayong mapapangunahan ng ating mga emotions, ng ating mga damdamin, ng ating mga empathy. Kundi hayaan natin na ang kalooban ng Diyos na siya maganap. Tayo mag-aantay sapagkat sabi ng ating Panginoon, hindi tayo pabayaan. Then gagawin niya yun. Hindi tayo pabayaan ng ating Diyos. Let us be settled. Establish natin ating puso at hayaan natin na manindigan sa salita ng ating Diyos. I want us to close sa Mark chapter 9. At gusto kong pansinin natin yung storya dito sa gabing ito. Mark chapter 9, verse 14. Sabi doon, and when they came to the disciples, so si Jesus at tinutukoy, they saw a great crowd around them and scribes arguing with them. And immediately all the crowd, when they saw him, were greatly amazed and ran up to him and greeted him. And he asked them, what are you arguing about with them? And someone from the crowd answered him, Teacher, I brought my son to you, for he has a spirit that makes him mute. And whenever it seizes him, it throws him down and he foams and grinds his teeth and becomes rigid. So I asked your disciples to cast it out, and they were not able. And he answered them, O faithless generation, how long am I to be with you? How long am I to bear with you? Bring him to me. So to summarize, meron dong isang tatay ng kanyang anak ay nagwawala, bumubulang kanyang labi. At nung lumapit yung tatay doon sa mga disciples, hindi mapaalis ng disciples yung masamang espiritu. That is why nung lumapit si Jesus, itong tatay ay lumapit at dinala ang kanyang anak doon. At yun nga, nung kinuwento nung tatay, sabi ni Jesus, kayo na mga walang pananampalataya.
Oh, wala pa rin ba kayong pananampalataya? Ganun yung idea na sinasabi ni Jesus sa crowd. Verse 20, and they brought the boy to him. And when the spirit saw him, immediately it convulsed the boy. And he fell on the ground and rolled about, foaming at the mouth. And Jesus asked his father, how long has this been happening to him? And he said, from childhood. And it has often cast him into the fire and the water to destroy him. But, so gusto kong pansinin ito na maigi, no? But if you can do anything, have compassion on us and help us. Take note of that word. But if you can do anything, have compassion on us and help us. So, nangyari, yung bata ay lumapit kay Jesus at lalong kinumbulsyon. At yung tatay ay nagkwento doon kay Jesus, ito, mula pagkabata, ganito na talaga yan. At marami na kaming ginawa, pero walang tumalab. At ang sabi ng tatay, take note ng maigi, sabi ng tatay, kung meron kang magagawa, tulungan mo kami. But if you can do anything, have compassion on us and help us. Kung kaya mong gawin, ganun yung line of thought, no? Kung kaya mo gawin, Lord, gawin mo. Okay? At ang sabi ni Jesus sa verse 23, if you can, all things are possible for one who believes. So mas malinaw yung pagkakatranslate niya sa mga NASB o sa ESV kaysa dun sa King James Version. Dahil yung dito sa verse 23, actually, sinaway ni Jesus itong lalaking ito. Dahil ang pagkakasabi ng lalaki, kung kaya mo, Lord, gawin mo. Kung kaya mo. So meron pang reservations. Meron pang pag-aalinlangan. Hindi siya sure kung kaya ba ng taong iyon na kayang kausap. Hindi siya tiyak. Kung kaya mo, Lord, gawin mo. Kung hindi, di okay. Kaya sabi ni Jesus, anong if you can? Anong kung kaya mo? Sabi niya, all things are possible to him who believes. Anong if you can? Tama na yung if you can. Tama na yung kung nag-iisip tayo kung kaya ba ng Diyos, kung hindi ba kaya ng Diyos. Sabi dito ng ating Panginoon, lahat ng bagay ay posible kung sasampalataya ka. Ano pinapakita doon? No? Sinaway ng Diyos mismo yung pag-aalinlangan ng lalaki. Anong kung kaya mo? Wala ka bang pananampalataya? Sabi dito ni Jesus, lahat ng bagay ay posible kung may pananampalataya ka. Kaya anong sinagot ng lalaki? Sabi niya sa verse 24, umiyak yung lalaki. He cried out. Naramdaman niya yung bigat ng discernment ni Jesus. Sabi niya, I believe. Help my unbelief. Sinaway ng Diyos, sinaway ni Jesus yung unbelief ng lalaki. He wasn't sure. Hindi siya tiyak kung kaya bang pagaling ni Jesus yun o hindi. Kasi kaagaling lang niya doon sa disciples, hindi na nila mapaalis. At nung dumating si Jesus, nasumpungan itong lalaki ito na hindi sure. Hindi sure kung kaya bang pagalingin itong anak niya. Pero nung sinaway ni Jesus, anong if you can? Hindi ganon dapat. Kundi, sabi doon, lahat ng bagay ay posible sa kanila ng mga sumasampalataya. Kaya lalaking ito, he recognized it at sabi niya, Lord, patawarin mo ako, tulungan mo ako sa aking unbelief. Ako'y naniniwala ngayon. At ano nangyari sa verse 25? In short, gumaling yung bata. Anong pinapakita dyan mga kabataan? Yung full, settled, established na puso. Yung mga tao na established ang puso sa pagtitiwala sa ating Panginoon, mangyayari yung mga bagay na kanilang sinasampalatayanan.
Yung ating mga dalangin, yung ating mga pinanghahawakan na pangako ng Diyos, kapag ang isang tao ay settled ang puso, lahat ng bagay na kanyang pininiwalaan na naaayon sa kalooban ng Diyos ay mangyayari sa kanya. Kapag ang isang tao ay hindi settled, kapag ang isang tao ay hindi fully believing what God has to say, then maaaring masayang yung panahon ng kanyang maglilingkod. Kaya mga kabataan, ito ang aking iiwan sa inyo. Kinakailangan ng isang settled na puso. Isang established na puso. At kapag dumating yung panahon na mabibigat, kapag dumating yung panahon na mahihirap, kapag dumating yung panahon na para bang nakakapagod at hindi mo na kaya, ang isang established, settled na puso ay hindi susuko. Dahil meron siyang pinanghawakan na salita ng Diyos. Sa gabing ito, kung tayo man ay hindi natin alam kung ano bang kalagayan natin mga puso, tiyakin natin ngayon na tayo ay mag-ugat sa salita ng Diyos. Matuto tayong kilalanan pa ng higit ang ating Panginoon. Dahil, di ba, kung nag-expect tayo ng rapture, di mo naman kilala yung inaantay mo, di wala lang din. Iba mga kabataan kapag kilala mo ang iyong inaantay. Kapag kilala mo ang iyong tagapaglikha. Kapag kilala mo siya, ang sabi niya sa kanyang mga salita, hindi siya magsisinungaling. Gagawin niya ang kanyang mga sinabi. So kung may mga pangako sa mga nakasulatan na nababasa mo, gagawin niya ng Diyos. At hindi kanya ipapahiya. Kaya ngayon, matuto tayo maging settled ang ating mga puso. Hindi yung if you can. Tama na yung pag-aalinlangan dahil anak ka ng Diyos. Anak tayo ng Diyos. At tayo ay makakuha ng tulong sa ating Panginoong Kristo Jesus. Kung nangangailangan tayo ng tulong ng kaibigan, ng kasama, ng kung ano mang mga bagay, nandyan ang Diyos para tumulong sa iyo. Yun yung pangahawakan mo, kabataan. At ikaw ay makakatagal hanggang sa dulo kung meron kanyan pananampalataya. Yun yung aking iiwan sa inyo sa gabing ito. At bayaang tayo lumakad na may pananampalataya sa madarating pa mga araw. Purihin ang ating Panginoon. Tayo tumayo. At mauwi sa Diyos ang papuri at pagdakila. Salamat. Tayo manalangin. Diyos, nadakila sa lahat, kami nagpasalamat sa payhak, gayon pa man napakabuhay na salita mo, Diyos, sa aming kalagitnaan. Pasalamat kami sapagkat ikaw ang Diyos na dakila sa lahat. Ikaw ang nagpaalala, nagtutuwid, nagasaayos ng mga puso. At kung anong pa mga bagay na kinakailangan pang ituwid sa mga buhay, Lord, ituwid mo ito. Katulad ng lalaki, O Diyos, na nangangailangan, may mga panahon pa rin ng pag-aalinlangan sa mga buhay. May panahon ng pagsuko, may panahon ng panlamig, may panahon ng panghihina. Kaya, O Diyos, ang aming dalangin, tulungan mo ang aming mga panghihina. Tulungan mo ang aming mga unbelief. At bigyan mo pa kami ng paninindigan, ng kalakasan, upang panghawakan ang iyong mga salita na siyang tunay at totoo sa aming mga buhay. Kung sa panahon na kami nanghihina, nalalamig, sa panahon na kami nangangailangan ng kalakasan nagmumula sa iyo, turuan mo pa kami, O Diyos, na increase ang pananampalataya, na humawak pa at manindigan pa sa mga bagay na tapos mo nang ginawa sa aming mga buhay. O Diyos, pagpalayo mo mga kabataan ito at bayaan mga simpleng salitang ito ay magbigay ng kalakasan sa panahon ng panghihina, magbigay ng encouragement sa panahon ng kapangailangan. Makapurihan ka, maluwalhati ka, O Diyos, at may taas ka. Lahat ng bagay na ito ay binabalik na mo sa iyo. Sa tangit na pangalan, Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen. Muli ating palapakan natin, Panginoon. Brother Mark, God bless you. Ipalayan tayo natin, Diyos, mga kabataan. Diba? Isang palakpak sa ating Diyos. Hallelujah. Tunay, salamat sa ating Diyos na nagturo sa atin sa gabing ito. Nagpaalala mula sa kanyang mga salita na i-establish natin ang ating mga puso sa kanyang mga salita. Hallelujah, upang kung dumaan man sa ating mga buhay, mga panahon, mga bagyo ng pagsubok,
tayo ay nakakatiyak na tayo ay hindi mabubuwal sapagkat tayo ay nakatayo sa mga salita ng Diyos. Kaya minsan pa, ating palapakan ng Diyos. Hallelujah, salamat sa kanyang mga salita na nagtuturo sa atin sa mga dulong panahon na ito. At I believe, hallelujah, ganyan nating mga dalangin. Ganyan ba mga kapatid ang inyong dalangin? Na ma-establish ang ating mga puso. Hallelujah, walang iba kundi sa salita ng Diyos. Hallelujah. At kung meron pa tayong mga bagay na mga unbelief, gaya ng ating narinig, ang Diyos ay may magagawa sa ating mga unbelief. Sino ang nananampalataya na ang Diyos ay may magagawa sa mga sandaling ito? Na kung ano man ang mga nilalagay ng mga ng kaaway ng mga bagay na mga doubts, mga bagay na mga pang-alinlangan, sino ang nananampalataya na ang Diyos ay kayang wasakin ano man ng mga bagay na nilalagay ng kaaway sa ating mga puso. Hallelujah. At meron ba mga naipaabot na mga dalangin sa gabing ito? Sa ating online. At walang naipaabot. Pero naniniwala ko lubos, hallelujah, na tayo ay mayroong mga dalangin sa ating mga puso. At ano man ang mga bagay na laman ng ating mga puso, tayo lamang ay sumampalataya na ang Diyos, hallelujah, ay may magagawa. Sabi ng kanyang mga salita kanina, walang bagay na imposible sa ating Panginoon kung tayo ay sasampalataya. Ganyan din ba ang inyong, hallelujah, ang inyong nasa sa gabing ito? Na ang Diyos ay may magagawa. Ano man ang ating dalangin, ano man ang sukat, hallelujah, ng ating dalangin. Tunay na walang imposible sa ating Panginoon. Hallelujah. At sa gabing ito, bago tayo magtapos, hallelujah, sa isang panalangin, tayo muna imawit. Isang nagsasabing, let your word be born in the manger of my heart. Is that your prayer, mga kabataan, sa gabing ito? Hallelujah. Kung ating ang mga puso, hallelujah, ay mag-uugat, hallelujah, sa mga salita ng Diyos, hallelujah, naniniwala ko. Dumating man ang mga pagsubok, hallelujah, hallelujah, hindi tayo mabubuwal sapagkat tayo ay nakatayo sa isang matibay na pundasyon. Walang iba kundi ang mga salita ng Diyos. At nahayaan na ang mensahe ng awit na ito ay maging dalangin natin sa gabing ito sa ating pagtatapos. Hallelujah. Tayo mawit mga kabataan mula sa ating mga puso. Hallelujah. Ating sambahin. Hallelujah. Ating Diyos na buhay. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Praise God. Pisa natin sa chorus. Let your word be born in the manger of my heart. Let it live with me. Let it start. Live inside this house of clay and be molded every day. Let your word be born in the manger. Once again, hallelujah. Let's sing with all our hearts, mga kabataan. Let your word be born. Let your word be born in the manger of my heart. Let it live in me. Let it start. Live inside this house of clay and be molded every day. Yes, Lord. Let your word be born in the manger. Ating gamitin ang first stanza. Hallelujah. Praise the Lord. There was a tiny simple stable, all beaten and worn, hardly a place for a king to be born. He didn't choose some place special to reveal His majesty. So I know if I give Him control. Is that what you believe, mga kabataan? Hallelujah. Praise God. Let your word be born in the manger of my heart. Let it live in me. Let it start. Live inside this house of clay and be molded every day.
in the manger. Let's sing the second stanza. Hallelujah. Let's continue to worship our God. Hallelujah. Outwardly I'm not seeing not much to behold, not likely a place for His words to unfold. But I'll just in this vessel and let it have His way. From glory unto glory, He'll change me day by day. Let your word be born in the manger of my heart. Let it be me, let it start. Live inside this house of clay and be molded every day. Let your word be born. Once again, hallelujah, let's sing unto the Lord, hallelujah. With a pure heart, let's go, hallelujah, let's worship Him, hallelujah. Yes, Lord, let your word be born, oh God, in the manger of our hearts, hallelujah. At ayan, Lord, ang aming mga puso, Lord, hallelujah, ay ma-establish, oh Panginoon, sa iyong mga salita lamang, Panginoon. Hallelujah. Yes, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Mold us, oh God. Hallelujah. And let your word, hallelujah, be born, oh God. Hallelujah. Sa samsaban ng aming mga puso. Once again, mga kapatid, hallelujah. Ang Diyos ay nasa ating kalakitan. Ating siya samahin. Hallelujah. Ating, hallelujah, ligin. Ang Diyos ay minsan pang makagawa sa ating mga puso. Hallelujah. At ayan, ang mga salita ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Isilang sa ating mga puso. Hallelujah. Oh, purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Salamat, O Diyos, sa iyong pagtuturo sa gabing ito, Panginoon, sa amin. Hallelujah. Purihin ka. Hallelujah. Once again, for the last time, let's sing unto the Lord. Let's give Him, hallelujah. Hallelujah. All the praises and the thanksgiving. Hallelujah. Oh, glory to Jesus. Hallelujah. Yes, oh God, that's our prayer, Panginoon. Hallelujah. Let it start. Live inside this house of clay and be molded every day. Yes, oh God, that's our prayer, Lord. Hallelujah. For the very last time. Hallelujah. Ating kawinan ng ating Diyos. Hallelujah. Sapagkat siya ay tuminilig sa ating mga papuri at pagsamba. Hallelujah. Yes, oh God. Oh Lord. Yes, Lord. Let it live in me. Let it start. Live inside this house of clay and be molded every day. Let your word be born in the manger of my heart. Yes, oh God. Oh, glory to Jesus. Glory to our God. Hallelujah. Oh, glory. Hallelujah. Yes, Lord. Oh, hallelujah. Oh, glory. Mari ba natin palakpakan natin, Diyos? Hallelujah. Oh, God. That's our prayer, Lord. Naisilang ang iyong mga salita sa samsaban ng aming mga puso, Panginoon. Na ma-establish ang aming mga puso sa iyong mga salita, Panginoon. Lord, hallelujah. It is true, oh God, that our vessel ay mahina, Panginoon. Pero salamat sa iyo na nagpapalakas sa amin.
Salamat sa iyo na nagre-remind sa amin. Hallelujah. Salamat sa iyo, Panginoon, na nagtuturo sa amin. Hallelujah. That there's no other sure foundation but by your word only, O God. Hallelujah. Kaya, Panginoon, salamat sa gabing ito sa iyong pagtuturo, Panginoon. O Panginoon, hallelujah. Tunay na, Panginoon, ang aming mga puso, O Diyos, ay mahina sa mga pagsubok. Kami ay nanghina, Panginoon, sa mga bagyo ng mga pagsubok, O Diyos, ng buhay na ito. At minsan, Panginoon, nakakalimutan namin na mayroon Diyos na buhay na kumakatagpo ng aming mga kahinaan, na kumakatagpo ng aming mga pangailangan. Patawarin mo kami, O Diyos, sa mga panahon na iyon, O Panginoon. At Lord, hallelujah, damang-dama namin ang iyong presensya, Panginoon. Lord, na-appreciate namin ang iyong pangungusap sa gabi na ito, Panginoon. Na, Panginoon, binabalik mo kami, Panginoon. Hallelujah, sa iyong original na disenyo mo sa amin, O Diyos. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa mga pagsubok na dumaan, Panginoon. Hallelujah, sapagkat, Lord, kung wala ang mga pagsubok, hindi namin malalaman o hindi namin marirealize, hallelujah, na kami ay mahina apart from you, Panginoon. Lord, tunay nga sa gabing ito, walang ibang, hallelujah, hallelujah, walang ibang salita, Panginoon, ng aming bibig, kundi puro pasasalamat, Panginoon, sa iyo, O Diyos. Sapagat, O Diyos, gaya ng aming inaawit, nararanasan namin ang iyong pagmolde sa aming mga karakter. Nararanasan namin ang iyong pagmolde sa aming pananampalataya, na ibinabalik kami sa iyong mga salita upang i-remind kami, hallelujah, na may establish ang aming mga puso. Walang iba kundi sa iyong salita lamang, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa gabing ito na muli naranasan namin ang iyong paggawa. Narinig namin ng malinaw ang iyong mensahe, Panginoon. O Diyos, hallelujah, alam mo, Panginoon, ang aming mga limitations. Pero salamat, O Diyos, dahil hayag sa amin na ikaw ang Diyos na hindi nalilimitahan ng mga kahinaan, hindi nalilimitahan ng mga pagsubok. Hallelujah. At Lord, hallelujah. Kaya nang aming narinig, O Diyos, ng iyong reminder sa iyong mga salita. Hallelujah. Oh God, hallelujah. Meron kami mga unbelief, Panginoon. Oh Lord, help us, Panginoon, sa mga aming mga doubts, sa mga aming mga pag-aalilangan kapag may mga panahon na dumaraan ng mga pagsubok, O Diyos. Oh Lord, hallelujah. At ang aming dalangin, Panginoon, mold us, Panginoon. Remind us always, Lord, na nariyan ka palagi sa aming tabi, na hindi mo kami pinabayaan. Hallelujah. Na hindi mo kami pinababayaan, O Diyos. Hallelujah. O Lord, purihin ka, O Diyos, sa mga sandaling ito na muli, Panginoon, hallelujah, nag-establish ka ng truth sa aming mga puso. Salamat, O Diyos, sa iyong mga salita. Hallelujah. Nakagalakan namin, O Diyos, sa mga panahon na kami ay nakakaranas ng mga kalungkutan at mga pagluha, O Diyos. Tunay na sa iyong mga salita lamang, Panginoon, kami nakakatagpo ng assurance, Panginoon. Sa iyong mga salita lamang kami nakakatagpo ng mga sagot mo, O Diyos. Hallelujah, na nagpapatibay sa amin, O Diyos. At ang aming dalangin, Panginoon, ang dalangin ng iyong mga kabataan sa mga huling panahon nito na napakasama na, O Diyos. Hallelujah, ingatan mo kami, Panginoon, sa aming paglakad sa pananampalataya. Huwag hayaan, Panginoon, huwag mo hayaan ang mga problema, Panginoon. Hallelujah, ang mga pagbagsak sa amin. Kundi gamitin mo ang mga problema, ang mga pagsubok sa buhay upang ang pananampalataya ay tumibay pa sa aming mga puso. Upang ma-remind kami ng iyong mga salita na lagi namin napapakinggan. Hallelujah. At upang, Lord, hallelujah, sa iyong pagbabalik, O Diyos, matagpuan mo kami nakatayo, hallelujah, sa matibay na pundasyon ng iyong mga salita, O Diyos. Yan ang aming dalangin, Panginoon, sa mga huling panahon na ito. Tulungan mo kami, Panginoon, sa aming mga kahinaan. Hallelujah. Tulungan mo kami sa aming mga unbelief, O God. Hallelujah. At hayaan, Panginoon, hallelujah, ang aming mga mumunting buhay, O Diyos. Hallelujah. Dahil na-establish na sa iyong mga salita, hallelujah, ay maging dahilan, hallelujah, ay maging vessel upang, hallelujah, magbalik sa iyo ng kapurihan, O Diyos. Sapagat tunay, hallelujah,
minumolde mo kami, Panginoon. Hallelujah. Hindi minumolde mo kami, Panginoon, sa aming mga character. Tigit sa lahat, minumolde mo, Panginoon, ang aming mga pananampalataya. Hallelujah. Oh Lord, hallelujah. Give us, Lord, the strength, Panginoon. Hallelujah. At ang patience, Panginoon, ang pagtitiis, Panginoon. Hallelujah. We believe, Panginoon, and we have read, Panginoon, na ang pagtitiis ay bunga ng iyong Santong Espiritu. Lord, hayaan ang bunga ng Santong Espiritu na ito, Panginoon. Ang patience, Lord, hallelujah, ay mamolde pa sa aming mga buhay, Panginoon. At hayaan, Panginoon, na hindi kami ang makita sa mga panahon na nakakaya namin pagtiisan ng mga pagsubok, kundi ikaw ang makita sa amin, O Diyos, sapagkat ikaw ang naglagay sa amin dito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa gabing ito na tunay naranasan namin muli ang inyong presensya na kumilos sa aming kalagitnaan. Bagaman ang mga salita ay napakasimple, Panginoon. Pero, Panginoon, hallelujah, salamat, hallelujah, sa iyong mga simpleng salita, hallelujah, na nagre-remind sa amin ng mga bagay na kailangan pa namin ipasakop sa iyo, Panginoon, ng mga bagay na kailangan pa namin isuko sa iyo. Walang iba, Lord, kundi ang aming mga puso, O Diyos, upang mag-ugat ito, Panginoon, sa pananampalataya. Hallelujah, na tunay na ikaw, hallelujah, ay may magagawa sa aming mga buhay. O Diyos, hindi ko rin alam, Panginoon, hallelujah, ang panalangin ng bawat isa sa gabing ito. Ikaw ang nakakita ng aming mga puso. Walang bagay na ilihim sa iyong paningin, O Diyos. At wala rin bagay na imposible sa iyo, Panginoon. Hallelujah. At ano man ang dalangin ng bawat isa, material man ito, spiritual, O Diyos, kami may pananampalataya na ito ay tinugon mo muna, O Diyos, sa mga sandaling ito. At hayaan, Panginoon, ang pagtugon mo sa aming mga problema, sa aming mga dalangin, ay magtulak sa amin, magudyok sa amin, upang ipahayag ang iyong mga salita, O Diyos. Sapagkat ito ang iyong kalooban, Panginoon, sa amin. Hallelujah, sa iyong pagtugon sa aming mga, hallelujah, dalangin sa gabing ito. Tunay, Panginoon, salamat, hallelujah. Salamat sa gabing ito, O Diyos, hallelujah, na minsan pa, ikaw ay kumilos at nangusap sa aming kalagitnaan. Gabayan mo kami, Panginoon, sa mga araw pang daraan ng iyong mga kabataan. Ilayo mo sa mga gawa ng kaaway, O Diyos. At hayaan, hallelujah, ng bawat buhay, ng mga mumunting buhay ng mga kabataan ito, O Diyos, ay maging ilaw sa sanlibutan upang maihayag, Panginoon, na meron kaming Diyos na buhay na sinasamba. Hallelujah. Hallelujah, sa mga huling panahon na ito. Samahan mo kami, Panginoon. Hallelujah. Kung may nakita ka man, Lord, ng mga panghina pa, Lord, ikaw ang aming inaasahan, O Diyos, na pagmumula ng aming mga kalakasan, Panginoon. Kung may nakikita kang mga, meron ka pa nakikitang, hallelujah, nawawalan ng pag-asa, ikaw, O Diyos, ang aming kapayapaan, ikaw ang aming pag-asa, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Kaya, O Diyos, hayaan, Lord, ang iyong mga spiritual na pagpapala ay aming tagapin, hallelujah, sa aming pagpapatuloy sa lakad na aming pananampalataya sa mundong ito, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Purihin ka, Panginoon, sa iyong mga salita. Lord, dakilain ka, pasalamatan ka, hallelujah, sa iyong mga gawa, sa mga nakalipas, at sa mga gagawin mo pa, O Diyos, sa mga darating na panahon. Kung ang panahon ay panahon, O Diyos, ay magluluwat pa bago ang iyong pagdarating, Panginoon. Salamat, Panginoon. Pagpalaan mo rin, Panginoon, ang bawat, hallelujah, kapatid na ginamit mo sa gabing ito, bawat ministry, O Lord, hallelujah. Higit sa lahat, Lord, ang iyong lingkod na nangusap sa gabing ito. Magpalain mo siya ng kalakasan, O Diyos, hallelujah. Kung siya ay merong iniindang, hallelujah, karamdaman, tapat, hallelujah, ang Diyos, hallelujah, hayag sa amin ang aming Diyos na sinasamba, hallelujah, ay Diyos ng kagalingan, hallelujah. Kaya, Panginoon, igawad mo, Panginoon, sa aming youth leader, ang lubos na kagalingan. At hayaan, Panginoon, hallelujah, pagpalain mo siya, O Diyos, hallelujah, materially and spiritually. At gamitin mo pa, Panginoon, hallelujah, sa mga darating pang panahon sa iyong mga kabataan. Maging, Panginoon, ang mga kabataan na narito sa mga sandaling ito. Hallelujah. Lord,
I believe, Panginoon, Ikaw ay nakatanggap, Panginoon, sa gabing ito ng kaluguran. Hallelujah, sa aming mga ginawa, O Diyos, sa gabing ito. Hallelujah. At Lord, hallelujah, pagpalain mo pa kaming lahat, Panginoon, ng kalakasan mula sa iyo, O Diyos. Sapagkat, Lord, hallelujah, ang huling panahon na ito ay napakasama na. Pero salamat dahil meron kaming Diyos na mabuti na laging umaalalay sa amin. Meron kaming Diyos na mabuti na laging tumutulong sa aming kahinaan. Kaya, Panginoon, salamat, O Diyos, sa pagtatapos namin sa gawain ito, O Diyos. Hayaan ang kagalakan ay manatili. Hayaan ang labi ng pagpupuri ay manatili, O Diyos, hanggang sa iyong pagdating, Lord. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, at sa iyo namin binabalik lahat ng pasasalamat, lahat ng papuri at pagsamba sa dakila at banal na pangalan ng ating Panginoong Kristo Jesus. Amen at amen. Minsan pa, maaari ba natin palakpakan ang ating Diyos? Can we shout, praise the Lord? Hallelujah. Purihin ang Diyos. At tayo magtatapos na sa gawain natin sa gabing ito. At wala bang announcement? Brother Sam? Wala naman. So tayo magtatapos at tayo magkamayan sa pangalawang beses. Sa mga members ng Youth Choir, may practice ito kayo bukas sa atin ni Brother Gideon. So tayo mawit sa ating Panginoon. Kay sarap umawit. Mawiting makalangit. Hallelujah. Ating muling salamatan ng Panginoon sa ating pagtatapos. Kay sarap umawit, awiting makalangit. Puso ko'y umiindak sa tuwa. Sa galak, ligaya. Pagkat damang-dama mo sa iyong inaawit, nagbubunyi pati ang anghel sa langit sa tuwa, sa galang. Isa't pa, kaya sarap mawit. Praise God. Ating kamayan ng bawat sa mga kapatid. God bless you. Mawit, awiting makalangit. Puso ko'y umiindak sa tuwa, sa galang.